Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa totoo lang, itong si Bato, mga kabunyog, bakit ayaw na ni Bato na bakit parang si Bato ayaw na ayaw talagang maaresto, mga kabunyog? Alam nyo, kung isa sa nakikita kong dahilan dyan, ayaw talaga ni Batong maaresto, alam niyang magastos na makulong sa ICC. Nakita niya na ang gastos ni Duterte. Nakita niya na ang gastos ni Duterte sa abogado, yung pagdalaw sa kanya ng mga anak niya, mga apo. Ay si Bato de la Rosa, iniisip niya siguro yan, pag nakulong siya, pupunta doon yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa, yung pamilya niya. Gagastusan niya yan. Mabuti sila Duterte, maraming pera. O si Bato, marami ring pera, pero hindi kasing dami nila Duterte. Yung kung nagnakaw man sa gobyerno, hindi pala kung, yung ninakaw nila sa gobyerno, hindi naman kasing dami ang kay Bato, kila Duterte. Kaya maano talaga ito. Kaya yung kinakatuwa ni Bato na nakilala siya sa Pilipinas dahil kay Digong, naging siyang chief ng PNP, naging senador siya, 2 termino, dahil kay Duterte yon. Pero ito rin yung dahilan ngayon ng pinagdadaanan niyang hirap. Kaya siya ngayon wanted, nagtatago, dahil kay Duterte rin yan. Ang problema rin kasi kay Bato, sinunod niya. Ganon din si Bongo. Sinunod nila ang lahat ng gusto ni Duterte. Ang loyalty kasi nila kay Duterte, kahit mali, kahit alam nilang mali, tama ba yung pumatay ka ng tao? Kahit na hindi ikaw mismo yung pumutok, kahit hindi ikaw mismo yung nag-trigger, nag-pull ng trigger, pero masangkapan kayo para maisagawa yung mga pagpatay. O ngayon, anong nangyari? Kaya sila pinapanagot ngayon. Ewan ko kung may pagsisisi dyan si Bato. Pero sa tingin ko mayroon din yan. Kaya lang too late. Huli na. Huli na. Kahit si Bongo, kahit sinasabi niyang ipasa Diyos niya na lang yan, sa totoo lang, takot na yan si Bongo. Sa tingin nyo ba hindi na yan natatakot? Sa ganyan naglalabasan na ang mga arrest warrants. Nagsabi pa si Atty. Matibag, lalabas na daw ang arrest warrants para sa iba pa. May nakarating daw silang kanilang impormasyon. Ang sabi ni Director Matibag, mga kabunyog, ganito ang pagkasabi ni Director Matibag. NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. Kaya si Bongo, naiisip niya yan. Grabe kasi yung packaging niya na hindi naman ako involved dyan sa mga pagpatay na yan. Hindi naman ako nasa PNP. Hindi naman ako Kaya lang, pag may mga order si Duterte, siguro yung listahan ng mga ililiquidate, mga high profile na high value targets, si Bongo ang tagadala kung kanino ang gagawa ng operation. At si kay Bongo rin daw dumadaan yung mga yung mga paabot. At kung may bibigyan na ng rewards dahil nagawa na yung pinapatrabaho, si Bongo rin ang nagpapadala. Yun ang Dahil dyan, co-perpetrator si Bongo. Si Bato, naman yan Sabi niya, ang sabi ni Bato, daw siya? Hindi niya daw kinakahiya ang ginawa niya nung panahon ni Duterte. Proud daw siya doon. Sige, kung proud siya, di panindigan niya. Para daw yun sa bayan, kaya ginawa nila. Di sige, harapin nyo. Kaya lang wala Noong panahon nila ni Duterte, kung bukang bibig nila noon, si Leila de Lima, sinabihan nila noon. Harapin mo na lang yan, Senadora Leila de Lima. Di ba, ganun yung dialogue nila noon. Ganun ang dialogue nila noon. Kung talagang wala kang sala, di mapapawalang sala ka dyan. Yun ang sabi nila kay Leila noon. Ngayon, sila naman ngayon ang kung wala kang sala, Bato,
At kung sa tingin mo, proud kayo ng legacy ninyo, yung mga ginawa ninyo, di harapin nyo. Di ba? Yan yung yan yung... Ito namang si Bongo, ang sabi niya, wala daw siya diyang alam. Civilian lang siya, sabi niya. O sige, dipinsa mo rin yan. Kaya lang ang problema talaga nila, lalo itong si Bongo, o si Bato, ang problema ni Bato, alam niyang gagastos siya ng malaki. Ang sinabi sa kanya ni Sara, mayroon na daw siyang kilalang lawyer na magaling din na pwedeng makatulong kay Bato. Ang sinasabi ni Sara, may irerekomenda lang siya kay Bato na abogado, na magaling. Pero sinong magbabayad? Hindi naman inako ni Sara na siya ang magbabayad. Ha? O di magbabayad din yan si Bato. Kaya naiisip siguro ni Bato yan, ang laki ng gagastusin ko dyan. Tapos yung anak niya, yung asawa niya, yung mga apo niya, kung bibisita sa kanya, ang gastos na malaki niyan. Ang gastos na malaki niyan. Kaya siguro naiisip na ngayon ni Bato yan. Grabe pala tong problemang kinaharap ko dahil dyan sa war on drugs na yan. Kaya yung mga DDS na grabe ang pagtatanggol sa war on drugs ni Duterte, tingnan nyo ngayon ang nangyari sa inyong mga kasamahan. Tingnan nyo ang nangyari ngayon sa inyong mga kasamahan. Actually nga, ang depensa ni Duterte, narinig na natin yung depensa ni Duterte, dinideny niya. Ang sabi ni Duterte, wala namang ganyan na mga pinatay. Hindi naman totoo yan. Pero tayo na mga Pilipino, alam nating totoo yun. Alam natin na yung mga pinatay na yun ay napakarami talaga. Alam natin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi nun, balita yun. Kaya lang, pagdating ngayon dun sa ICC, ang depensa ni Duterte, hindi daw totoo yun. Imagine niyo, nung nandito pa siya, hindi pa nadadala sa ICC, pinagmamalaki niya. Oo, pinapatay ko ang mga yan. O bakit? Anong masama doon? Para sa mga kinabukasan ng mga kabataan. Diba? Ganun yung sinasa. Pero nung nandun na sa ICC, ang depensa na, hindi daw totoo yun. Wala naman daw ganun karaming pinatay. Ganun din si Bato. Diba dati ang depensa ni Bato? Oo, kung totoo naman yon. Pero ginawa namin yung war on drugs para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para maging tahimik ang bansa natin. O ngayon, kung totoo yung sinasabi nyo ba to, idepensa nyo ang sarili nyo, ganun ang gamitin yung depensa. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, anyway, naiisip na yan ni Bato, kaya ayaw talagang magpa-aresto ni Bato. Nakita nyo doon, pagpasok niya doon sa Senado, pagpasok niya, may nakaantabay ng NBI, babae nga yun. Tinabig ni Bato, sabay tikbo, nagtandara pa. Ibig sabihin, hindi talaga pa-aresto. Tapos nung nalaman niyang walang TRO ang Korte Suprema, walang TRO, o yun, nangyari na yung gawa-gawang putukan, makatakas lang si Bato. Kaya ibig sabihin, wala talagang planong magpa-aresto. Walang plano. Kaya lang, hindi niya naman yan matatakasan ng matagal. Darating at darating ang time, maa-aresto siya. Itong si Bongo, ang sabi naman, ipasa Diyos niya na lang. Anyway, yan mga kabunyog ang mga developments ngayon. Kaya ang sabi ni Director Matibag, may nakarating na sa kanilang information, may lalabas ng sunod na mga arrest warrants sa mga iba pang individuals. O sino ba yan? Di syempre si Bongo yan. Okay, mga kabunyog, ito naman si Rubin, mapapasama pa. Obstruction of justice. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.